hindi lamang po kapayapaan, kung hindi makadekada na na-experience po ng ating Bangsamoro communities ng mga historical injustices, no, sa nakaraan. Mahalaga po na buhayin natin at buuin natin ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng mga social welfare programs na may puwang at meaningful po batay doon sa kondisyon at mga karanasan ng ating communities. Unang-una na po sa ating barangays, we want to make sure po na pag pinag-usapan natin ang mga natural calamities, pag meron kong nagbabakwit dahil sa armed conflicts, dapat po ay nariyan ng MSSD. Kung kaya't nagkaroon po tayo ng mga para-social workers. At para po sa kaalaman ng ating mga partners, etong mga para-social workers natin, ilan sa kanila ay mga kababaihan na dati sumapi sa armed struggle, sa armed revolution. No? Mga mujahidats po ang tawag natin sa kanila. But because they are now part of our mainstream society, we need to provide opportunities for them to make a livelihood, and that's why they are now our para-social workers, among our beneficiaries, and more importantly, are active partners in our communities. Kung wala po ang ating mga para-social workers, hindi po mabilis na napapaabot at napaparating ng MSSD ang kanyang tulong, ang kanyang serbisyo sa mga komunidad. Kaya palakpakan po natin ulit ang ating mga para-social workers. At napakahalaga rin po ng ating mga daycare workers at mga daycare teachers. Kung tayo ay mamumuhunan para sa future ng Bangsamoro, doon po tayo sa edukasyon. At batay sa ating batas, hindi lamang po edukasyon na hinahawakan po ng Ministry of Basic Higher and Technical Education. Kung hindi ang Early Years Act covered ng early childhood care and development mula pa po sa sinapupunan ng kanyang nanay hanggang po sa pagdating sa daycare centers. Kaya masayang-masaya po kami na narito rin po ang ating mga daycare workers at ang ating mga daycare teachers. At alam po natin, doble, kung minsan triple ang hirap kung ikaw po ay isang solo parent, lalo na dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya kami ay masaya na narito rin po ang ating mga solo parents at ang mga nagtataguyod sa ating mga orphans of war under the Kukuk program ay narito rin po. Para po sa kaalaman ng ating guests, ito pong mga beneficiaries po ay ilan lamang sa libo-libong mga beneficiaryo ng MSSD sa buong Bangsamoro Region. Kumakatawan po sila sa kanilang mga counterparts sa iba pang mga probinsya na wala dito. Maguindanao del Sur, sa Cotabato City, sa probinsya ng Basilan, sa probinsya ng Tawi-Tawi, at maging sa probinsya din po ng Sulu. At syempre, ang ating mga kapatid sa Lanao del Sur. Nung tinignan po natin kung paano natin binibigay ang ating servisyo sa Ministry of Social Services and Development, nung nag-umpisa ang MSSD at nung nag-umpisa ang Bangsamoro government, ito po ay limited sa traditional way of payout. Ibig sabihin, para po makakuha ng kanyang benefits, ang isang beneficiary, ang isang partner po ng MSSD ay dapat po pumila, no? Ay dapat po mag-schedule ng payout. Yun po ang dati o traditional way of delivering cash assistance ng MSSD. Pero para po sa kaalaman ng ating mga partners din dito, lalo na sa GCash, nakita po namin nung pandemic na may mas mabilis palang paraan. Particularly yung example ng City of Makati. Kung maalala po ninyo, nung pandemic, Makati ang pinakamabilis na nakapagpaabot ng kahit merong lockdown, kahit merong MCQ nung panahon na yon, ay ginamit nila ang GCash as the platform. At nakita po namin yan dito sa Bangsamoro Region. Habang kami ay nahirapan at na-challenge na magpaabot ng traditional means of payout. Kaya sabi namin, gusto rin namin yan para sa Bangsamoro. At alhamdulillah, nandito po tayo ngayon para pasimulan ang ganyang klaseng serbisyo at pagbabahagi ng serbisyo sa Bangsamoro. Ito po ay nararamdaman palakpakan natin ang ating mga sarili at ang bawat isa. At paano po ba ito nakakaapekto sa programa, sa serbisyo ng Ministry of Social Services and Development? Masasabi po natin
na ang ating mga field social workers, kung dati-rati ay nabibigatan sa pag-payout at sa pag-liquidate, sila ngayon po ay mas makaka-focus na po sa case management side. Ibig sabihin, mas mapag-aaralan ng mabuti ano ba ang nararapat na mga social interventions para sa ating mga beneficiaries instead of taking so much of their time away by doing the traditional payout. No? And after the payout, liquidation because they are accountable officers. But because of our partners like GCash, like Development Bank of the Philippines, abot kamay na po ang pag-receive nila ng kanilang cash assistance at kanilang financial assistance. Ngunit, hindi po simple o madali ang pag-transition. Bawat transition ay mayroong challenges. Nakita po natin, sinababa. Nung una po natin pinaliwanag sa kanila ang tungkol sa financial assistance sa pamamagitan ng digital platforms, medyo natakot po sinababu at saka sinabapa. Natakot sila dahil sanay po sila sa pera. No? Sanay sila sa pera. Kaya naiintindihan ng MSSD, nakipag-partner din po tayo sa Bangsamoro. Naging Bangsamoro na po ang BSP, ha? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, at nagkaroon po tayo ng financial inclusion, financial literacy trainings para sa ating mga beneficiaries. Yan din po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayon. No? Financial inclusion caravan para sa ating mga beneficiaries. Para maintindihan nila na ang kanilang pera, ang kanilang cash assistance na marireceive nila through their online or digital wallets. Sa GCash man po yan, or sa kanilang mga bank accounts, sa iba-ibang mga partner banks po natin. Dito sa Ministry of Social Services and Development, makakasiguro po kayo na ito ay protektado at secure. Okay? Kaya makinig lang po tayo sa mga magbabahagi mamaya ng kanilang mga lectures, ng kanilang mga discussions, no, sa ating mga beneficiaries na nandito. Meron din po tayong mga booth, no, nakikita po natin sa gilid. Siguro alamin natin mamaya, no, batay sa mga magsasalita dito, kung ano ang mga pwede nating makuha, kung ano yung mga pwede nating matutunan, or matutuhan rather, from our booths, no, na nasa gilid. So, yun lamang po mula sa Ministry of Social Services and Development. Ito po ay isang mekanismo para makapagtulungan po tayo, lalo na patapos na po ang transition period sa Bangsamoro government. So natutuwa kami dahil nabuo natin ang ganitong klaseng sistema, makabagong sistema, digital, dahil alam mo